Magandang umaga po. Magkaalaman na, simulan na ang pagdinig sa impeachment. Sama-sama nating napanood ang pagwawala ni VP Sara Duterte sa isang presscon nung madaling araw ng ika-23 ng Nobyembre 2024. Tila batang nag-aalburuto niyang inireklamo ang pagtatanong ng Kamara kung saan napunta ang confidential and intelligence funds ng OVP at DepEd. Dito rin niya sinabing meron na siyang kinontratang papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez dahil may banta na raw sa buhay niya. No joke. Bagamat wala kaming, sa sandaling iyon, naging malinaw sa marami na hindi karapat-dapat na manungkulan bilang vice-presidente ang isang taong walang pananagutan sa taong bayan at tila'y may hilig sa karahasan at patayan. Ito ang dahilan kung bakit nagpa siya ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas, nagampanan ang ating tungkulin bilang mga mamamayang Pilipino at simulan ang proseso ng impeachment. Ihinay ng unang impeachment complaint ng taong bayan laban kay VP Sara Duterte noong ika-2 ng Disyembre 2024. Sinamahan ito ng 2 pang complaint na mamamayan din ang naghain. Ayon sa ating konstitusyon, kailangang isama sa order of business ng Kamara ang anumang impeachment complaint sa loob ng 10 session days, pero halos 2 buwang inupuan ang 3. Nang inakyat na sa wakas ng Kamara sa Senado ang impeachment noong ika-5 ng Pebrero, Senado naman ang nagtumpik-tumpik kahit na nakasaad sa konstitusyon na forthwith dapat simulan ang paglilitis. Higit 7 buwan na ang nakalipas mula sa paghain ng unang complaint, halos 4 na buwan mula sa pag-akyat ng complaint sa Senado, pero wala pa ring nangyayari. Kung gaanong kalinaw ang mga krimen ng ating vice-presidente, ganitong kalinaw rin ang pagbabaliwala ng liderato ng Senado sa konstitusyon, sa pera ng bayan at sa halaga ng buhay ng bawat Pilipino. Simpleng pagkakataon, magpakita ng ebidensya ang hinihiling natin. Papatunayan ng ebidensya na si VP Sara Duterte ay nangurakot, naglustay ng pera ng DepEd sa gitna ng isang krisis sa edukasyon, at nagbaba ng bantang karahasan at pagpatay. Nasa konsyensya na lang ng ating mga senador kung tama o mali ang mga ito. Ang walang katapusang pagpapaliban sa impeachment ay lantarang senyales na duwag na manindigan ang karamihan ng ating mga senador. Talo ang lahat dahil dito. Talo ang akusado na binabawalan ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Talo ang mga biktima ng katiwalian na binabawian ng pagkakataong makamit ang hustisya. Bumabawi ang mamamayang talo. Ang leksyon ng nakaraang eleksyon ay nawala ng pasensya ang mga botante para sa mga politikong walang prinsipyo o paninindigan. Kaya ngayon, simple ang panawagan ng Tindig Pilipinas sa Senado. Magkaalaman na, saan ba kayo tumitindig? Simulan na ang pagdinig sa impeachment. Malakas ang ebidensya, litisin na si Sara. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang susunod naman po na magbibigay at magbabasa ng statement ay mula po sa unang grupo ng complainant. Kasama po natin si kasamang Randy De Los Santos mula sa EJK Families at bahagi rin ng unang grupo ng complainants. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay huwag na yung tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Umaasa ang mga pamilya na ilabas ang katotohanan. Simple lang ho naman eh. Bigyan ng pagkakataon na idepensa ang kanyang sarili at sabi niya naman handa siya. Pero ngayon tila nakalulungkot isipin na ang mga senador natin ay pinagwawalang bahala ito. Yung salitang forthwith, tinanong din sa akin ng bata ng anak ko. Hindi ko ho may paliwanag sa kanya eh. Kasi ang dami nagpapaliwanag sa TV. Ano ba yung forthwith? Ba yun? Hindi pa ako mahusay sa Ingles eh. Eh sabi ko sa anak ko, agaran. Agad-agad. Eh ngayon, ang dami nag-i-explain. Mga matatalinong tao. So pwede palang 4 na buwan, pwede palang kalahating taon, o maging 1 taon. So dapat po, sila, ng mga mahuhusay ng mga tao, alam nilang ipaliwanag yun. At alam nilang tindigan kung ano yun. Para naman malaman ng mga ordinaryo sa baba, ano ba yung salitang yun? At kumilo sila naaayon doon. Kasi po, umaasa ang taong bayan sa kanila eh. Halal sila ng bayan eh. At trabaho nila, na kapag ka may reklamo, tanggapin, gawin yung kanilang posisyon at mandato ho nila, no? Na tumayo bilang mga hukom sa reklamong inihain sa kanila. Maraming salamat po kasamang Randy. At para naman po sa ikatlong kinatawan ng complainant, tawagan po natin si Father Joel Sabalya para po ibahagi ang kanilang statement. Sa amin po bilang bahagi ng ikatlong nagsusulong ng impeachment na ito, ang panawagan po natin sa Senado, huwag na pong idribble ang bola. Huwag nyo na kaming bulahin, idiretso nyo na. Kasi kung naghahangad kayo ng katarungan, ang tao rin ay naghahangad ng katarungan. At kung sabi nila ay dahil wala lang ebidensya,
bakit hindi kami bigyan ng pagkakataon na maglatag ng ebidensya? Panahon na para simulan nito, tama ng pagdidribble. Simulan na natin. I-shoot nyo na para mahatulan na. Maraming salamat po, Father Joel Sabanya. At para naman po ibahagi ang mga activities na darating ngayong June, tawagin po natin si kasamang Francis Aquino D. Sige po. So, alam naman po natin na umasa po tayo na matatalakay po yung impeachment nitong June 2. Pero hindi po ito nangyari. Noong nagkaroon po ng ganitong development, mabilisan pong nagpulong yung iba't ibang mga grupo na may kinalaman sa impeachment. At nagplano po tayo ng mga gawain sa mga darating na araw upang maparinig po natin sa ating Senado na hindi optional ang pagdinig sa impeachment. Ito ay isang tungkulin ng Senado, nakasaad ito sa saligang batas na ito rin yung pinaglaban natin ng napakamatagal na panahon ho. So sa sa June 9 po, sa Lunes, magkakaroon po ng ecumenical service ng alas 9, alas 9 ng umaga. Ang lahat po ng ating gawain ay gaganapin sa harap ng Senate Building sa may GSIS po. So sa umaga po magkakaroon ng ecumenical service. Umaga po ito ng June 9 sa Monday. Sa Tuesday naman po, magkakaroon ng isang vigil mula, sorry Matt, anong oras ulit? Alas 4 ng hapon po, tapos hanggang sa susunod na araw na po ito. So magdamag, babantayan po natin ang Senado hanggang sa June 11 na doon po nila in-announce na tatalakayin nila yung impeachment. So mayroon po tayong vigil mula 4 p.m. hanggang sa susunod na araw. Tapos sa mismong June 11 po, magkakaroon po tayo ng isang demonstration. Sisimula po ito sa isang marcha sa lugar ng Senado, isang Jericho March, na ito rin yung pamamaraan na ginamit noong Hello. So magkakaroon po ng Jericho March sa alauna sa paligid ng Senate Building. Ito rin yung pamamaraan na ginamit noong impeachment ni President Joseph Estrada. At saka magkakaroon din po tayo ng isang programa mula 2:30 pagkatapos ng marcha mula 2:30 hanggang alas 4 na yun po yung schedule ng pagtanggap ng Senado sa mga articles of impeachment. So yung programa natin 2:30 to 4 o'clock at saka sabay-sabay po nating babantayan, sabay-sabay po nating pakikinggan yung pagbasa ng articles of impeachment. And then from there po, patuloy pa rin po yung pagpaplano kung ano man po yung magiging developments mula sa puntong iyon. So we will make announcements as they come po. So salamat. Maraming salamat po. At para naman po, formal nating buksan ang katanungan sa ating mga kasamang media at mga organisasyon na nandito. Maaari lamang po sa mga nais na magtanong ay ipakilala ang kanilang pangalan at sabihin kung saan po sila media o organisasyon kasama. Good morning, ladies and gentlemen. Barnaby Lowe from Al Jazeera. There's word going around that there is a draft resolution to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. What happens if the Senate passes that resolution? Thank you for the context of that alleged draft resolution now being routed sa social media. And it is purportedly drafted or being authored by Majority Leader Francis Tolentino. Okay. Now, of course, every senator has the right to file anything, to file resolution or bills for consideration of the body. But the very text itself of that resolution, if that is in fact the contents of that draft resolution, this is clearly unconstitutional. It does not follow, hindi po sinusunod ang utos ng ating konstitusyon. But let me just briefly explain for proper context. Sa gitna ng usapin na legal na tinatapon sa atin para mapigilan yung impeachment trial, isa lang po ang gabay natin. Ito ay ang konstitusyon. Sa lahat na hamon na yan, sa pagpipigil, sa babatikos ng ilang quarters sa impeachment, kailangan lang ho natin isa-isip palagi kung ano ba ang hangarin ng konstitusyon sa impeachment. Una dito ay accountability. Pangalawa ay yung halaga ng proseso. Yung talagang importante na halaga ng impeachment sa sistemang demokrasya. Pangatlo ay yung paglatag ng proseso para walang pwedeng maging balakid ang impeachment. At ang pang-apat, hindi batas ang impeachment. Hindi ito gawaing mambabatas.
Wala po ito sa artikulo sa Constitution, Article 6, Legislative Department, kung hindi nasa hiwalay na artikulo, Article 11 of the Constitution, Accountability of Public Officers. Ngayon, dahil galing sa executive at sa judiciary ang mga impeachable officials, kaya binigay ang trabaho ng impeachment sa Kongreso. Pero hindi ibig sabihin na dahil binigay yung trabaho ng impeachment sa Kongreso, ay ang impeachment ay ituturing na itong parang batas at susunod sa legislative calendar, sa legislative calendar. Hindi rin ito batas na kapag matapos na yung 19th Congress ay kailangan i-refile sa 20th Congress. Wala pong sinasabi ang ating 1987 Constitution na kapag tumawid ang impeachment sa susunod na kongreso, sa ibang kongreso, ay kailangan itigil na rin ang impeachment trial bago ito matapos. Malinaw ang utos ng Konstitusyon. Kapag na-file at na-transmit yung articles of impeachment sa Senado, kaagad-agarang susunod ang paglilitis hanggang ito ay matapos, hanggang sa kahulihan ng paghatol. Kapag ayaw ng impeachment, kung ayaw ng impeachment, ang daming mga pagdadahilan at palusot. Una na dito, pinakauna yung argumento nga nila. At yan na rin ang the very essence of that draft resolution from Senator Tolentino, na hindi na daw pwede na tumawid sa susunod na kongreso ang impeachment trial. Simple lang po ang magiging sagot natin sa ngayon. Bago sumuko at bago baliwalain ang konstitusyon, hindi ba dapat sundin muna natin ito? Bago tayo sumuko, dapat lumaban muna. Sumunod tayo sa konstitusyon bago natin ito labagin. Lumaban tayo muna bago sumuko. At gawin natin ang trabaho kaysa maiwan tayo sa pansitan. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Kung walang gusot, kung walang there's a saying. So simple po ang ating panawagan. It has been articulated already ng mga kasamahan natin. Ituloy ang impeachment trial para mapanagot ang hindi karapat-dapat na maglingkod sa taong bayan. So your question is, what is now the effect of all this, the draft resolution? Now we can anticipate the scenario sa June 11. Now, kung makakuha ka agad ng majority vote between now and June 11, then i-present lang yan sa plenary, and then somebody else will now move to adjourn the session, sine die. Kung makakuha na sila ng majority vote. O kaya dun pa lang nila, kung isusulong pa rin nila that unconstitutional resolution ay dun pa lang nila pagbobotohan. So if they get the majority, by the way, this is only a simple majority. It's not 2/3. Simple majority of the members of the Senate pwede nang ma-approve that kind of a resolution. And therefore, the next one is again the motion to adjourn. And ordinarily, motion of adjournment is not debatable. So that's the scenario. And if it gets approved as complainants, or also as a member of the panel of prosecutors from the lower house, what is your recourse or what are your recourse? Okay, let me first explain to you, Barnaby, that hindi pa po ako officially member of the prosecution panel because I'm not even also I have not just like Dean Chel Jokno, Congressman Chel Jokno, I have not even officially assumed my office yet. Sa July 1 pa lang kami pwedeng mag-assume. So it will be subject to discussion by the prosecution panel. I cannot preempt anything that the prosecution panel would intend to do. Kaya ko po sinasabi yan, yung possible scenario na yan, in order to highlight the fact na kailangan ho talaga natin. Kailangan nating merong gawin tayo. Let's tell the Senate
You cannot do that. You cannot violate the Constitution. Yung mga issue na yan na pwede pang magtawid, clear po sa akin na pwede pa. Kasi clear po sa akin, dun sa sinabi ko kanina, na ibang-iba ang impeachment sa legislative process. Hindi nga ibig sabihin dahil sa kanila binigay yung trabaho ng impeachment. Kaya nga hindi binigay sa legislative, wala sa judiciary, kasi ang mga impeachable officials come from executive and legislative. Wala namang, judiciary. Wala namang legislative officer na subject to impeachment. But then again, as impeachment court, they're not doing it as lawmakers. They're doing it as senator judges. Now, syempre nagre-research na po tayo. We came across, let me check my notes. Kasi malinaw yun, dun pa lang sa pagbasa ng Constitution, hindi na dapat siya nagiging issue eh. Yung recess, yung sine die adjournment, this Congress, and another Congress. Kasi nga po, meron din tayo na pwede nating i-invoke as precedents. I'm referring to this Jefferson's Manual of Parliamentary Practice in the United States. Ordinarily, pag mga ganitong mga materials, they're not automatically binding, but they carry persuasive weight. May ilang beses na yung ating Korte Suprema na nag-i-invoke ng mga foreign jurisprudence, foreign literature, foreign materials. And this could be one, Jefferson's Manual of Parliamentary Practice. May I just cite relevant portions of this manual? In Congress, impeachment proceedings are not discontinued by a recess. The following impeachment proceedings extended from one Congress to the next. So it enumerated several impeachment cases involving US judges. It also enumerated the impeachment of former President Clinton. Ang nakasabi dito, the impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress. And the Senate conducted the trial in the 106th Congress. While impeachment proceedings may continue from one Congress to the next, the authority of the managers appointed to the House expires at the end of the Congress. So hindi na ito masyadong relevant because it has to do with the non-senators. So it's clear from this source. Again, it's the Jefferson's Manual of Parliamentary Practice that we can definitely invoke as having the so-called persuasive effect or persuasive weight. Klaro, non-issue na dapat yung pagtatawid ng Kongreso. Hindi na dapat siya nagiging, pero yan ang laman ngayon ng draft resolution na yan. Na para bang sinisisi pa nga yung House dahil na transmit yung articles of impeachment February 5, which was the last day before the election recess, right? But that's not an excuse. Sorry, just Okay. last one out. So you're saying that you're going to raise the issue to the Supreme Court if the Senate and the 19th Congress dismisses the impeachment? That's a possible option. But I said I cannot yet speak on behalf of the prosecution panel because I'm not yet officially a member of the panel. That's just my view as a citizen and as a lawyer myself. Thank you. Just in answer to your question, speaking for Tindig Pilipinas, and we will be consulting with our allies here who have joined us. We will use all available avenues, including legitimate protest, and with the help of our legal minds like Congresswoman Laila, we will look at all avenues, legal, street protests, political pressure, if this resolution passes. No? So I guess the message is we are concentrated on the next few days, hoping that Congress will listen to the people, to us, and start the impeachment complaint and do their constitutional duty. But if they decide to violate the Constitution, then again, we will meet that scenario with full-throated protest and the use of all possible avenues to have them continue the complaint and possibly hold accountable those senators who have not followed the Constitution. Yes, yun nga narinig natin earlier today na may parang kumakalat daw na resolution na pinapipirmahan sa senators natin, allegedly being authored and pushed by the Office of Senator Francis Tolentino. This is also our message to Senator Francis. Aalis na nga lang siya ng Senado, magkakalat pa siya ng lagim at kasinungalingan sa Senado. We saw naman in the previous elections that the people did not choose him. Ito ba ay paghihiganti niya and him not championing the interest of the people. And we hope that itong efforts na ito ay tigilan na because the Senate leadership in dribbling the convening of an impeachment trial and this resolution, if ever Senate does support this, they are courting public ire
the public that is only wishing for accountability and justice. Tandaan natin at kailangan ipaalala sa mga senador natin na 9 out of 10 Filipinos ay gustong matuloy ang impeachment trial na ito para makita ang ebidensya at sana makinig ang ating Senado. The people want this impeachment to proceed at kapag pinasa nilang itong resolution na ito at patayin ang impeachment, ito ba ay parang second envelope? Alam naman natin yung nangyari doon sa first envelope ng impeachment ni ERAP. If the parliament does not serve the people, we will have to invoke the parliament of the streets. Kaya nga, this coming week, iniimbitahan namin ng lahat. We have actions prepared para ipakita na ang mamamayan ay nandito. While we explore all legal remedies para masigurado ang pananagutan, ang mamamayan ay titindig through our ecumenical activity sa Monday at gayon din hanggang sa tuloy-tuloy na yan from vigil ng Tuesday at yung ating Jericho March sa Wednesday. So muli, makinig sana ang ating mga senador and they do not just their constitutional duty but their duty to the Filipino people. Ang amin lang po, ipaalala natin sa mga senador yung kanilang oath of office that they will defend the Constitution. At ang impeachment po ay constitutional process na kailangan po natin sundin. Kung papatayin po nila ito, is basically unconstitutional na dapat po ang mga tao lumaban para dito. Hindi po kami mananahimik dito. Still about the planned mass actions, mas maganda talaga kung lahat na sektor na pwede natin makasama ay isama po natin. This should go beyond any partisanship or any individual interests. Kaya po inaanyahan po namin, lalo na yung mga sahanay ng mga estudyante, sa mga kabataan, sa mga mamamayan dito sa Metro Manila, ng urban poor and iba pang mga sektor. Sana po samahan niyo kami on the 11th. Let us show our force to the Senate. They must listen to us. Let us make them listen to us. Thank you. Maraming salamat po. May gusto kang sabihin? May mga kasama po tayo sa media na gusto pong magtanong. Ito po, nasa kanya na po yung mic. Sige po. Magandang umaga. Ako po si Philip Lustreno, freelance journalist at newspaper columnist din. Kahapon, may sinabi si Titi Soto na hindi raw ini-repair itong isinumiting articles of impeachment sa Senate Rules Committee. Ngayon, according to the rules, pag hindi na i-repair yan, wala yan. Kung totoo man yan, hindi ko alam kung totoo ano pag-uusapan? Hindi ko alam kung anong comment ninyo dyan. Okay, balik na naman po ako sa sinabi ko po kanina. Yung mga referral rules na yan, referral procedure, sa mga appropriate committee, like the committee of the Rules Committee, ay hindi ho yan applicable sa impeachment. Hindi ito gawaing mambabatas. Mas superior ito, mas special ito kaysa sa gawaing mambabatas. May existing rules on the Senate, on the impeachment. Although, I would not know kung yan pa rin ang i-adapt nila. But hindi dapat sumusunod o tinitingnan lang yung ordinary or yung general Senate rules. Yun din ang sinasite ni Senator Francis Tolentino, yung tungkol dun sa all matters and proceedings pending would be terminated kapag mag-adjourn na, kapag matapos na mag-expire na yung current Congress. Again, that's not applicable to impeachment. Yun po dapat ang dapat maintindihan nila. Otherwise, if they still do things to stop the impeachment, they are violating clearly the Constitution. Sige po, salamat po. Sorry, sir. Tanong ko lang, ma'am, lumalabas, meron bang bilang ba't sa Senado na ituloy ang impeachment? Meron ba kayong bilang na masasabi na kailangang ituloy? Kung magpahayag na sila, lalo na sa mga kaganapan ngayon, parang sila ang majority ngayon. Masasabi niyo po ba na kailangan pang ituloy yung impeachment na binabanggit? Dapat ituloy. Hindi na nga dapat pinag-uusapan dito ang bilang Collectively, ay nila yan, trabaho nila yan, constitutional duty. Now, we have 23 members because na-appoint nga si Senator Angara, right? Si Senator Sani Angara sa DepEd. So there are 23 sitting senators. So what is the majority of that? 11, 12? Now, as I said kanina, it would require a majority vote. Ano man ang motion na ipa-file nila sa June 11, that will be put into votation. But sabi ko nga, hindi na yun dapat iniisip. Wala nang issue dito ng ano ang matimbang na bilang. Lahat sila are bound by what is dictated in the Constitution. Sa mga NGOs ba, meron ba tayong matitiyak ba natin na magsusustain
yung gagawin natin mga pagsulong o galaw para mai-pwersa o kung ano, mapalitan yung pamahalaan na to. Magagawa ba natin yung parang people power again o people's power? Naguluhan ho ako doon, no? Kasi wala naman kaming agenda na mapalitan ang pamahalaang ito doon sa salita niyo po, ano. Ang kaya po namin ang gagarantiyahin na po namin, isusustain po namin yung pag-usig na matuloy yung impeachment. Ano pa man ang maging desisyon ng Senado tungkol doon sa walang logic. Hindi ho ako lawyer, no, pero walang logic. Parang dahil hindi namin nagawa forthwith, therefore hindi na namin gagawin. Sabi ko nga bilang nanay, chichinelasin ko yan si Tolentino. Parang sinabi mo sa anak mo, anak, naputulan na tayo ng kuryente, hindi ka nagbayad, bayaran mo na. Ang sagot pa naman sa'yo, mama, hindi na ako magbabayad, nakalimutan ko na kasi. Anong klaseng logic po yun? You don't need a lawyer to be a lawyer to understand na tinetechnical po kami. Parang wala nang iniba sa sistema ng hustisya na pasan-pasan po ng Filipino people ng pagkatagal-tagal. Napakalinaw ng hiningi, napakalinaw na sumunod po kami sa proseso, pero dahil ayaw nilang mangyari ito, technical kami na hindi matuloy. Pinaglalaroan ho ng ating mga politiko ang karapatan ng taong bayan na mapanagot ang aming opisyal. Yun lang po, ano. Kaya pasa ko po sa ating youth representative dahil siya ay siguro kasing galit ko na. Siguro po kung bilang, no, ang titignan, hindi po siguro yung bilang ng senador. Pinakita po ng halalan na midterm elections na to, yung youth, millennial at Gen Z votes. At sa mga surveys, 9 out of 10 kahit sa mga student mock elections at surveys ng mga publications, majority ng mga estudyante at kabataang Pilipino ang nagsasabi na gustong matuloy ang impeachment na to. Hindi lang dahil galit sila sa mga Duterte, kasama yun syempre, galit talaga kami. Pero dahil gusto namin ng pananagutan. Sa amin, sa school, pag 11:59 ang deadline, forthwith, papasa agad kami. Kahit kinabukasan yung deadline o kaya hapon na sinabi, 2 p.m. na sinabi, 11:59 yung deadline, gagawin agad namin yung activity. Kung hindi kami i-excuse ng professor, ng instructor. Kahit mag-resolution pang student council, walang mangyayari dyan kasi yun yung rules, yun yung handbook. Ano pa ang constitution? Kaya ang tanong namin sa Senate leadership, what half and cheese? Political survivability, right? Minsan lang siyang naging youth leader. 28 years old siya, naging kongresista. Edad siya ng kabataan. And he's really setting a bad example for young people. Especially us, sa Student Council Alliance of the Philippines, sa Youth Resist at sa Akbayan Youth, at sa libo-libo mga estudyante at mga kabataan, lalong-lalo na doon sa daan-daang pumirma ng statement of support sa first impeachment complaint at sa iba pang impeachment complaint na dumaan. Inaasahan ng mga kabataan at estudyanteng Pilipino na si Jesus Escudero na dating kabataan, dating estudyante, dating youth leader, young politician nagsimula, and of course, dating scholar ng bayan na tumindig. Kung tinatanong po natin yung numbers, kung bakit po hindi clear, kasi hindi firm ang leadership ni Cheese. Hindi firm. Kaya may mga ganyang tanong po kay, for example, di ba, may mga rumors na papalitan daw siya, may gustong pumalit sa kanya. Bakit? Kasi hindi firm. Sa amin po sa Student Council, pag may impeachment complaint sa Student Council President, forthwith po yan kasi sinusunod namin ang Sanligang Batas. Minodel po namin ang Constitution and bylaws namin sa mga Sanligang Batas at Batas ng Pilipinas. Kaya ang panawagan namin, no, sinabi po nila, sabi po ni Kong Laila, sabi po ni Doc Guy, kailangan po ng libo-libong suporta. Nakahanda po ang estudyante at kabataang Pilipino. Milyon-milyon po yung mga bumoto. Kagaya po ni Senator Tolentino, nireject po siya ng kabataan at estudyante Pilipino. Bakit hindi kayo natatakot mga senator namin? Kami nga, pag deadline, takot na takot kasi babagsak kami. Ayaw niyo po bang makita na pumasa kayo sa taong bayan? Gusto niyo po bang makita na bumagsak yung mga grado ninyo bilang mga senador? Bilang mga senador, judges ng darating na impeachment court na ito? Litisin na po natin si Vice Presidente Sara Duterte. Panagutin na po natin ang dapat panagutin. Igalang po natin ang sanligang batas, ang ating mga batas. Simulan na po natin ang impeachment hearing. Kaya ang tanong namin sa mga senador, huwag niyo pong gayahin yung leader ninyo na tatahitahimik, gumagawa ng palusot. Sabi nga po, kung gusto may paraan, kung ayaw, may maraming dahilan. Yun lang po at maraming salamat. Sige po, maraming salamat. Meron pong nais magtanong, so kasama po Dagdag natin ko lang, bilang teacher, pag hindi sila nagsasubmit ng requirement na late, requirement pa rin po yun. Sorry. Good morning. Jonah from Japanese newspaper Asahi Shimbun. Speaking of numbers, ma'am, sirs, one theory going around that the reason why Senate President Escudero and behind him the President is trying to cancel the impeachment trial is because we do not have the numbers, or they do not have the numbers to convict the Vice President.
So in that, or is there any? What's your opinion on? Would it be safer to push the trial back, and maybe wait for an or file another impeachment case 1 year from now, and then hopefully there will be more senators, right? Hello. Sige, in terms of the numbers po, the call of this group is litisin na si Sara, no? So let the trial happen. Kung if sobrang linaw kasi sa first group of complainants, pati yung third group of complainants, kung ano yung nangyari noong November 23, right? Nagbaba siya ng grave threats, right? And then in the lead up to that, maraming nabunyag sa mga committee hearings ng lower house na talagang kaduda-duda yung paggasta niya sa confidential and intelligence funds niya. I think for those of us who are complainants, the case is very clear. No, you can't have a vice president that hires assassins. No, in what country is that an acceptable thing for a vice president to do? No, so if that's clear to mere citizens, not even mere citizens, but if that's clear to citizens like us, we hope that that is clear for our senators. And if they want to say that that's okay, it's okay for a vice president or it's okay for any citizen to hire an assassin to kill another citizen, they are free to say that in an impeachment hearing because ultimately these senators are publicly accountable. And if that is their belief, if a majority of our senators believe that, or if however many is needed to acquit the vice president believe that, let them make that clear in an impeachment hearing. Kaya yung kinaiinis namin, kumbaga parang pinag-usapan ngayon, kanino takot si Chis Escudero. Sa tingin ko, posibleng takot siya sa vice-presidente. Pero ang malinaw din, takot din siya sa taong bayan eh. Takot siyang panindigan yung gusto niyang sabihin na okay lang yung ginagawa ni vice-presidente, kaya iniiwas yung paglilitis, no? So ako, magkaalaman na, no? If that is what you believe, if you believe that that kind of behavior is okay, go on record, hold the trial, let your voices be heard, and let the people judge you accordingly. Maikli lang po ang dagdag ko. Sa numbers, immaterial pa yung numbers ngayon kasi di pa natin pinag-uusapan yung conviction. Ang sinasabi pa lang natin, ituloy ang impeachment trial, ipakita yung ebidensya, and then maglatag din siya kung gusto niya ng depensa niya. Saka lang natin tingnan uli kung ano ang magiging numero. But not now. I refuse to see and be swayed by any speculative number of either for acquittal or for conviction. What is important for everyone is matuloy ang trial, ipakita ang ebidensya. And let's see what numbers would develop. Thank you. Para po sa isa pang katanungan. Morning. Mikhail Flores of Reuters. Congressman Leila, what's the likelihood in your view in terms of the possibility that this draft resolution that's being circulated would pass the plenary and eliminate the possibility this could pass? We are definitely concerned about it. Hindi dapat mangyari yan. Okay, assuming makakuha sila ng numbers, assuming ma-formally adopt that alleged reso in plenary by a majority vote, then somebody else, as I said earlier, somebody will next move for adjournment. Kasi kung kinukonsider na nila, dinideclare na nila as dismissal de facto dismissal of the impeachment complaint, that there's nothing to talk about anymore. So they would just move for adjournment. But then, hindi papayag ang taong bayan. Hindi tayo papayag. Kailangan malutas yung issue na yan, one way or the other. And related to that, ma'am, because when former Chief Justice Corona was convicted by the impeachment court a decade ago, I think the general perception on the Philippines is it was able to carry through a political process and see it through to the end, no? Unlike what we saw in 2001. So, what are your concerns about the bigger implication as to the perception on our political system if an impeachment trial against VP Sara does not happen at all, and we don't see the evidence and we don't go through the political process to extract accountability on the Vice President? It will be a disgrace to our nation. Kasi nga, lantaran na binabastos ang ating konstitusyon. It's a national disgrace. Thank you, ma'am. Hello. Okay. Good morning po. Paige Javier of ABS-CBN News. I just wanted to get your comments. Si
Senator Ping Lacson. Na-interview siya this morning about the reso and he's saying na hindi pa naman yan final. In case nga na ma-adopt ito, pwede daw may dumulog sa Korte Suprema at i-compel ang Senado na mali yung interpretation at i-compel silang ituloy ang trial. Do you share that, Ima? That's a possible scenario pagpunta sa Supreme Court. Although ang ano ko kasi, ang general view ko is that as much as possible, hindi dapat nag-intervene ang Supreme Court. Right? Dapat sparing, but I'm not saying na totally hindi makikialam ang Supreme Court. Pero yung ganyang mga issue, lalo na kung talagang papatayin na nila yung impeachment by the formal adoption of that alleged resolution, then no one can be prevented, whether it's the prosecution or a citizen's suit, because this concerns national interest, na pumunta sa Supreme Court to settle. Ang bantayan na lang natin sa Supreme Court is that what if the Supreme Court would decline and say it's a political question? Ano na naman yan? Another issue na naman yan. So, kung gano'n ang sasabihin ng Korte Suprema, being the final arbiter of legal and constitutional issues, wala na talagang mangyayari. Kasi nga, gano'n na wala na daw, considered dismissed, de facto dismissed, if that is finally and formally adopted. So, and bahala na ang taong bayan, anong susunod na gagawin. Thank you. Dagdag lang, no? Klaro kasi sa konstitusyon natin, ang botohan hindi mangyayari sa simula. Hindi nga dapat debate kung tuloy o hindi tuloy eh. Kasi obligasyon ng Senado magkaroon ng impeachment trial. At magbobotohan sila once they're convened and then the evidence is presented. So, hindi pa nagsisimula at hindi pa nila ginagawa yung trabaho nila, gusto nila agad i-railroad at hindi dapat payagan. At dapat klaro sa mga mamamayan, sa taong bayan, that this resolution is such a disrespect to our Constitution. At ngayon pa lang, tigilan na natin yung mga senador natin from even trying, attempting to disrespect our Constitution. Kaya ngayon pa lang, ang imbitasyon natin, kailangan kulitin natin lahat ng senador natin, itag natin sila sa Twitter, kung may connection tayo, tumawag tayo sa mga opisina nila, wag na nilang subukin pa na ipasa itong resolution na ito dahil ito ay pag-escape nila o pag hindi nila ginagawa yung kanilang obligasyon na mag-convene na agad-agad ng impeachment court. At itong impeachment court, alam natin at klaro, hindi lang ito dapat matapos sa 19th Congress, dapat umabot yan hanggat sa 20th Congress. Ang hindi lang aabot sa 20th Congress ay mukhang si Senator Francis, kaya ngayon niya sinusubukan niyang pasa. Kaya again, siguraduhin natin, bantayan natin yung mga senador natin na wag hahayaang pumasayang resolution na yan. Konting dagdag lang po. Pwede rin, a possibility, and I hope may makaisip among the senators. Okay, assuming nandyan yung alleged resolution na yan from Senator Francis Tolentino na pagbobotohan on that day. I hope that as a senator, one of the members would also file a counter motion. This time, ang motion is that to immediately convene as an impeachment court. And then pagbotohan na yun. Which of the two resolutions will be adopted by the majority? A counter move. And that's clearly the one that is in compliance, in obedience, the Constitution. Hindi yung isang unconstitutional na resolution. I hope that one of the members of the Senate would think about that. And anyway, this is public, this is a press con. So I appeal to any one of the members of the Senate to file a counter motion to convene as an impeachment court. Mag-agaran na mag-oath na kaagad sila. And that solves the situation. And mawawala talaga yung issue ng pwede pa bang tumawid. Pwede pa rin ano pa rin nila yan, isulong pa rin nila yan, na teka, kahit nag-oath na tayo as impeachment court, hindi pa tayo matatapos sa 19th Congress, kaya tatawid pa rin ito sa 20th Congress and let the new Senate again settle the issue. Pero magulo na naman yan. So that's my proposal. A motion to convene, a motion for the Senate to immediately convene as an impeachment court. And hindi nga dapat kailangan na ng motion, but since there is that resolution, kailangan may counter move. Thank you. Okay, maraming salamat po dahil limitado po ang ating oras, no? Hingian na lang po natin ng maikling mensahe yung iba pa po nating mga kasama na gusto pong magbigay bago po natin tapusin ang ating press co. Muli patuloy pong panawagan mula po sa Impeachment 3 na nag-file. Kami po ay nananawagan sa Senado, nagampanan niyo po yung tungkulin ninyo. Huwag po kayong magtago dyan sa mga resolution ninyo na unconstitutional. Sana po tayo ay manindigan bilang Pilipino, hindi yung laban sa konstitusyon. Ang sino mang laban sa konstitusyon ay hindi makabayan, hindi makapilipino, hindi makatao, at hindi makabuhay. Maraming salamat. Sa amin ho, sa sektor ng Maralitang Tagalungsod, simple lang ho yung tanong. Ang tanong dito ay,
ang Senado ba ay talagang gagampanan nila ang kanilang responsibilidad na litisin kung sino ang dapat litisin para lumabas ang katotohanan. Ang katotohanan ho ang kailangang lumabas dahil sa sektor ng mga maralita, marami hong nako-confuse. Itong mga balita na ganyan, kailangan ito ay may mga resolutions, etc. Ganyan. Confused ho yung mga tao. Kaya ang kailangan ho namin, yung talagang magkaroon ng paglilitis para lumabas ano ba yung katotohanan. At doon sa mga ebidensyang ilalatag, doon sila mag-decide kung ito ba ay acquittal o kailangan siyang tawag dito, bigyan ng... So yun lang ho ang hinihiling kasi ang dami hong mga fake news na lumalabas, no? At ang mga maralitang tagalunsod ay na-confuse. At hindi lang siguro sila. Lahat tayo, kanya kung ang katotohanan ay lalabas para sa mga DDS at sa mga anti-DDS, kung katotohanan yung lalabas, then magkakaroon ho tayo ng tawag dito. Loob na peaceful, no? Yun yung isang, ganun ho kami sa urban poor sector. Madami na nasabi, dagdagan ko lang ng kaunti, na ang konstitusyon ang siyang Biblia ng bayan. At kayong mga senador, lalong higit ang mga senador na sumasang-ayon kay VP Sara na huwag litisin, itago, ibaon, idribol ang impeachment na ito, kayo ay kasama na nagkakasala sa panunukhang hindi lang ng buhay, pati ng buong bayan. Tuldukan natin yung panunukhang ng mga Duterte. Ang ama ay nanukhang ng buhay. Huwag natin pahintulutang patuloy din tukhangin ni VP Sara ang kaba ng bayan. Usapin ito ng buhay, usapin itong marangal, usapin ito ng makadiyos. Kung tunay kayo nananampalataya mga senador, ipakita nyo. Simulan nyo ang trial, simulan nyo rin tignan ang mga ebidensya. Let the trial begin, let the evidence be seen. Thank you. Again po, sa Senate leadership at kay Senate President Chis Escudero, ang kabataan at estudyanteng Pilipino ay nakahanda at nakabantay. Ikaw po ay minsan naging leader na tumindig laban sa katiwalian. Ngayon ay tahimik na at nagkukunwaring walang naririnig. Malinaw yung mensahe. Kapag pinayagan niyo po, mabaliwala ang impeachment trial na ito ni Vice Presidente Sara Duterte, kayo na rin nagtuturo sa aming mga kabataan, mga estudyanteng Pilipino, na okay lang manahimik sa harap ng inhustisya at ng korupsyon. Again, nakita natin sa eleksyon, nakita natin sa mga pagtindig ng mga student councils at youth organizations at mga sangguniang kabataan. Hindi kami papayag. Litisin na po si Sara Duterte, igalang ang sandigang batas, simulan na ang impeachment trial ngayon na, manaig nawa ang batas, katotohanan at hustisya. Ang tanong po sa inyo mga senators, Senator President Chis Escudero, Senator Francis Tolentino at sa lahat ng gustong tumutol dito, magkaalaman na po saan kayo titindig. Inaanyayahan po namin kayo muli, June 9 ng umaga, Ecumenical Mass. June 10 po ng alas 4 magsisimula po ang ating vigil para tuloy-tuloy na po yan. Nababantayan natin ang Senado hanggang June 11 kung saan dapat magpapasya sila na sumunod. Sumunod na lang po kayo sa konstitusyon ng Pilipinas. Litisin na po si Sara Duterte. Naniniwala po kami, regardless of the numbers, sa lakas po ng ebidensya na aming handang ilatag at itulungan through Congresswoman Laila and the prosecution panel, kung matuloy yan, the numbers will change because the evidence is very strong. Nananawagan po kami ulit, karamihan po ng Pilipino, pro or against, ay naniniwalang dapat ituloy na po ang impeachment trial. Kaya nananawagan po kami sa lahat ng Pilipino, magkita-kita po tayo from June 9 to 11 at ipakita na naniniwala po tayo sa konstitusyon, sa hustisya at gusto po nating marinig ang ebidensya para magkaalaman na. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Malinaw po ang ating panawagan. Simulan na ang impeachment trial, Duterte. At bilang panghuli po, no, may photo ops po tayo ulit dahil sa mga kasama po natin